Diyos ng mga Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Ama, marami pong salamat na muli mong tinipon ang bawat isa sa amin sa oras na to. Patuloy ka naming pasasalamatan at papupurihan, Panginoon, sa lahat po na aming mga nararanasan, Ama, dahil alam namin, O God, na kami ay matagumpay na, O Diyos. Alam namin that na ikaw ay nagwo-work, Panginoon, even hindi namin nakikita may ginagawa ka. Ikaw ang tunay na daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, Panginoon. Kaya anuman bagay, Panginoon, na nawawala sa amin, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, Lord, kung kami ay nasa kagaluhan, Ama, Lord, pinipili namin ang oras na to na makasama ka namin at sa presensya mo, kaming lahat, Panginoon, Lord, ay magpahinga, Ama. Salamat po sa lahat ng mga panalangin, Panginoon, sa lahat ng pasasalamat na iyong narinig. Nawa ito ay naging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong paanan sa oras na to. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat kang pasalamatan at papurihan sa lahat ng aming mga buhay, Panginoon ko, at sa mga mahal namin sa buhay na iyong iniingatan, Panginoon, na hindi nalilimitahan, O God, ang kapangyarihan mo, gaano man kalayo ang bawat isa sa amin, pinag-iisa mo ang aming presensya, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu. Sa oras na to, Ama, patuloy ko pong pinasisiyasat sa iyo ang aming mga puso. Linisin mo kami, turuan mo kami, tulungan mo kaming ipahayag, Panginoon, ang salitang ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak upang masigit ka naming makilala sa lahat ng history, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, kung bakit ikaw ay naging dakila, Panginoon, ikaw ay naging tanyag, ikaw ang naging Panginoon namin, Ama. Ang history, Panginoon, Lord, na walang tatalo sa lahat ng mga libro sa mundong ito, Panginoon, ang kwento mo, ang laging buhay sa aming puso, Panginoon. Kaya hayaan mo na lalo ka naming kilalanin ng masigit pa kaysa kahapon, Panginoon, sa bagay, Panginoon, na patuloy mong i-reveal sa oras na to sa pamamagitan ng iyong lingkod, Ama. Purihin at dakilain ka, Ama. Gamitin mo lang ang aking bibig na maging mouthpiece, maging tinig mo, Panginoon, Lord. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin ka sa pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, Lord. Salamat sa wisdom, salamat sa understanding, salamat sa knowledge, Panginoon, na patuloy mo ring ibabahagi sa bawat isa sa amin. In the mighty name of Jesus, patuloy pong ako nagpapakumbaba, Ama. Tungtungan mo lang ang aking balikat, ibaba mo ako, at ang pangalan mo ang maitaas. Mag-glorify, Ama. Salamat, nakabahagi kami ng glory na nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Ayan, so tayo po ay dadako sa ating mensahe sa oras na to. So, hindi ko po alam kung paano ko i-share yung screen. Bagamat English ito kasi purihin po ang Panginoon. Ano po, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ginagamit na din po niya ako dito sa mga disciple na nandito sa Amerika na kasakasama ko po na nagba-Bible study. So, kapag gumagawa po ako ng mensahe, ilinatry ko po na gawin po sa English para mas madali na lang para sa akin na sa Tagalog natin kaysa yung pag nandito po sila sa bahay every Saturday po, no? Every second ng Saturday, sometimes gusto nila talaga ng every Saturday na po, talagang lagi po akong naghahanda ng mensahe. Kaya, ito rin po yung pinag-aralan namin last Saturday. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi lang hindi lang po sa inyo, no, naya-apply ko na rin siya personally, no po, at naniniwala po ako na ang Diyos po ang nagdala sa kanila sa buhay ko kasi nakilala ko lang din sila through online and pinagtagpo-tagpo lang kami. Alam niyo, sila, sa iba't ibang lugar din sila dito sa US, hindi dito sa village ko, no po, pero pinagtagpo kami ng Panginoon. Kaya glory to God for that. So, ang pag-uusapan po natin ang title po ay Lost and Found When God Exceeds Expectation. Amen? So, tayo po, madalas pag-ukwentuhan natin dito, minsan paano ba tayo nawawala at paano tayo nakakatagpo. Amen? Pero pag ang Diyos, di ba, ang kumilos sa ating buhay, grabe pa minsan sa in-expect mo yung pwedeng maganap. Amen? Katulad po ng mga pinag-uusapan natin ngayon. Amen po ba? Kaya, at yung mga pasasalamat ng bawat isa, di ba? Nakita nyo po, pag ang Diyos na ang kumilos, po, minsan,
Yung mga bagay na akala mo, yun po ang magdadala sa atin sa ano, amen? Yun po ang ginagamit ng Panginoon, ano po, na maintindihan natin yung mga nangyayari po sa buhay natin at mapahalagahan natin yung mga bagay na dumating. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Na po, katulad ng kwento ng ating Panginoon. Nung nakaraang Sunday po, di ba, nagse-celebrate tayo ng pagkabuhay. Amen? So, dito po pag-uusapan natin yung prior to the crucifixion of Jesus, yung na po na hinarap niya noong mga panahon na yon. Amen. Alam ko po na marami na sa atin ang nakakaalam ng mga bagay na to. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin may idea tayo. So, kailangan lang natin i-trail ano po yung mga pangyari before Jewish leaders, si Ana, si Caiaphas, 'di ba po, si Sanhedrin, yung mga tao na namumuno noon na naging dahilan po ng pagkapako ng Panginoon. Noong mga panahon na 'yon, nakita natin kung ano yung mga brokenness ni Jesus, 'di ba? Na hindi niya na alam niyo po, hindi niya na dinala sa kanyang pagkatao, pero alam niya kasi na magaganap yung mga ito, 'di ba? Kaya nga tayo po pag nagbabasa tayo ng Bible, may mga bagay na alam na nating magaganap na hindi na tayo masusurpresa pa. Amen. Kaya napakahalaga po na magbasa tayo. Katulad kay Jesus, alam niya na i-deny siya ni Peter, 'di ba? Na po, alam niya yung tinitrail siya o ginagawa ng daan before the Pilate, di ba po? Alam niya na masisentensyahan siya ng kamatayan. Alam niya na imamak siya ng mga soldier, na po? Yung mga severe plague na nangyari po sa kanya, na po? At saka yung pagbubuhat niya ng krus, di ba? Ng 6 mile sa bundok ng Golgata, na po, para ipapapako. Amen? Na po, yung mga bagay na yon, ano po, yung a perfect location, yung perfect na location, right outside the city of the wall of Jerusalem by the road that was frequently traveled. Na po, yun yung perfect place para sa Panginoon na kung saan doon po siya, no, doon siya pinako. 'Di ba? Nakikita niyo noon madalas nagtuturo ang Panginoon, gusto niya talaga sa bundok. Tingnan niyo nung siya pinako po, na po doon din siya sa sa bundok ng Golgotha po, no? Yun din ang inano niya na para sa kanya, yun yung mga perfect location na po outside the Jerusalem. So above the cross, they nailed the accusation na po, nilagay nila doon sa pinakataas ng krus ni Jesus, kaya minsan may nakikita kayo INRI, di ba po, na ang ibig sabihin doon, yung Arabic or Latin or Greek, it was written, ano po, ang nakasulat doon, the Jesus of Nazareth, King of Jews. Na kung nakikita nyo po at nagbabasa kayo ng Bible, pinag-awayan pa nga nila bakit yun ang sinulat ng Pilate. Sabi ng Pilate ko, anong naisulat ko, yun na. No? Pero hindi yun aksidente because Jesus of Nazareth is truly the King of Jews, no? At ng lahat ng tao. So the day of crucifixion, 6 hours, di ba po? Ng crucifixion niya about 9 a.m. na po, mababasa nyo sa Mark 15:25. Ito yung third hour when they crucified him. Na po? Yung Jewish po, third hour nila is 9 a.m. Nung nagkaroon ng darkness at nagkaroon ng kadiliman, na po, fell from 12 p.m. to 3 p.m. sa Mark 15:33, makikita nyo po yon. Na po, and Jesus died around 3 p.m. sa Matthew 27:46 hanggang 50, at makikita nyo rin yon sa Luke 23:44 hanggang 46. So, dahil may oras po ang ating paghahayag ng salita, hindi na po natin pupuntahan. Pero kung gusto nyo pong puntahan, nandoon po, or gusto nyo i-take down note, amen, isulat nyo lang po yung mga verses para mabulay-bulayan nyo din po. Ano? So, purihin po ang Diyos. So, that was enough na po to die from asphyxiation, exhaustion, talagang exhausted si Jesus, yung trauma na naranasan niya, before the hand ng mga taong iyon. So ito, makikita natin, yung confusion, discouraging, yung emotional time ng mga disciple ng Panginoon. Si Jesus, nag-perform ng 37 miracles na nakalagay po sa Bible. Pero alam natin na mas higit pa doon at mas marami pa na po ang ginawa po ng Panginoon.
And yet, sa dami ng miracle na ginawa ng Panginoon, si Jesus pinako sa krus nang walang tumutulong. Wala kahit isa ang nakatulong sa Diyos. Alam niyo po 'yon, yung 'di ba minsan sa dami ng nagagawa mo, 'di ba? Minsan dumadating to the point you are helpless, 'di ba? Wala kang makatulong kundi ang Panginoon lang. Amen. That time na po si Jesus po, wala din po siyang ibang katulong kundi ang kanyang ama. Na dun lang din siya kumuha ng lakas, ng encouragement na tinulungan siya ng mga anghel, 'di ba? Nung siya ay umakyat sa bundok bago siya mamatay that time. So, dito, what happened to Jesus' body on Friday? Ano kayang nangyari sa body ni Jesus that day, na po, nung Friday na yon? So, culturally, yung cortex po ng Jewish burial, nabubulol po ako, Jewish ng pagkalibing ng libingan sa makikita nyo based on Deuteronomy 21, 22, 23 nire-required po nila yung someone na pag ini-execute nila or pinapatay na po binabarid yon in the same defiling land na po ina-avoid nila the same day to avoid defiling the land. Amen? So, papabasa nga po, pahanap nga po yung Deuteronomy 21 para makita natin kung paano ba sila naglilibing noong mga panahon na yon. Kuya Lindon, kung mayroon po, Deuteronomy 21, 22 hanggang 23 po. Meron po bang nakakita? Patulong na lang po para magkaroon po tayo ng idea. Deuteronomy, Ano po yun, sis? Deuteronomy po 21, 22 at 23. Ayan, ang sabi dito, kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon. Sa ganoong kalagayan, kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Amen po. Amen. So, yun po, madadamay sa sumpa. No, kaya ina-avoid nila na magkaroon ng defiling, o maanuhan yung bangkay, yung land na yon kung saan, katulad po sa Tagalog, ng overnight, yung body, yung katawan ng tao. So, makikita natin that bodies were washed, wrapped in linen. Kaya, nung panahon na yon, di ba, nung namatay po si Jesus, di ba, binaba nila yung bangkay, binalot po nila ng mamahaling linen, and spices were added to slow decomposition and honor the dead. Si Jesus, alam natin na meron pong may lumapit sa kanya na nagbigay ng linen, na po, na tela para ibalot po sa kanya. Amen. A tomb, yung kanyang libingan, typically cut from the rock, would be sealed with large rolling stone. May malaking bato. And it was common for wealthier families to have family tomb. Alam nyo ba na yung libingan ni Jesus, ay pangmayaman na tao? Dahil ang mga tao na nililibing lang sa naka-roll na stone po is mga wealthy people. Amen? Kung makikita ninyo, si Jesus po hindi siya mayaman, pero nung namatay siya, binalot din siya ng mamahaling linen. Hindi pinayagan ng ama na, alam mo yon, yung maano lang siya, mamatay lang siya na hindi. Even sa pagkamatay ng Panginoon, ino-honor pa din siya ng ama niya. Binalot siya, hindi sa mumurahing parang mga tela lang na hindi, linen po. And then, nilibing siya sa mayroong libingan ng large rolling stone kung saan nililibing yung mayayaman. Amen? So, tayo po'y dumako sa Mark 15, 43 at 46. Mark 15 po, 43 and 46. Ayan, ang sabi dito sa Mark 15, 43, verse 46. Aywa. Okay, sir. Ayan, ang sabi dito, nang dumidilim na,
Dumating si Jose, taga-Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos, dahil iyon ay araw ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga. Naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang opisyal at itinanong kung matagal na siyang namatay. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinababa mula sa krus ang bangkay ni Jesus at ibinalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Amen po, po ng salita ng Diyos po. Amen. So, praise God po, ano? So, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So, makikita po natin dito, ano, sa sinabi po sa gospel, sinabi kay Nicodemus sa John 19:39 hanggang 40, na who earlier visited Jesus at night, na po, help is Joseph. Si Joseph po ang nag-prepare po, no, ng kanyang libingan. As nabasa natin, ano po? Hallelujah. Hindi man pamilyar yung Joseph na yon, pero purihin ng Panginoon, ano po, siya po ang kumuha ng bangkay, no po? Hallelujah. Sa alam niyo po ba na about 75 pounds of myrrh and aloes at extravagant amount na po ng ano yung biniling linen po, ano, na para ano ano po kay Jesus, ano po. And wasn't just a burial. Hindi lang yun basta burial. It was a quiet act of devotion. 'Di ba? Nila Nicodemo at nung Joseph, ano po, na andun yung kanilang lihim na pag-honor, no po, at devotion po, at para matupad yung fulfillment ng prophetic, no po, hallelujah, sa buhay po ng bangkay ni Jesus Christ. So Jesus died between the thieves, no, but was buried in a rich man tomb. No po, yung dalawang thieves, nilibing sila sa libingan ng mga mahihirap, pero si Jesus, nilibing po sa rich man's tomb. No po, sa libingan ng mayayaman. So, ano po, makikita niyo doon kung gaano po, ang grabe yung yung hindi na pag-uusapan ito, pero purihin ng Panginoon kasi binigyan ako ng pagkakataon na masaliksik ko yung mga bagay na to. No po, so, they love Jesus, Dilry cause of burial. Amen? So, kung titingnan po natin, yung estimated po na 75 blobs ng myrrh at aloe will put around 15K dollar po sa 15,000 K dollar. And the tomb would be appropriate po 75K to 125K na po, $1,000 ang halaga po ng kanyang libingan. Amen? So, purihin po ang Panginoon. So, dito makikita natin reflection. Hinihimay-himay ko lang po para magkaroon din po kayo ng kaunawaan na si Jesus, hindi lang siya basta nilibing. After niyang mamatay, hindi lang siya basta ganun-ganun lang yung pagkalibing niya na brutal man yung niya papunta sa krus na po. May honor at at pagrespeto yung mga tao na dinala ng Panginoon na magbigay ng honor at courage sa pagkamatay niya. Amen? Mga lihim na mga taong naglingkod kay Jesus na hindi masyadong napahalagahan sa Bible, pero mahalaga po yung parte ng kanilang mga ginawa nung kamatayan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ang reflection dito, Jesus died a criminal death, but, was buried like a king. No? Namatay siya na parang kriminal sa mga mata ng mga tao, pero nilibing siya na katulad ng hari. The same God, the same God who took the worst day in history. Yung same God, si Jesus na yon, yung parehong Diyos, na kumuha ng worst day na yon na dapat ikaw at ako ang nagbabayad, pero ang Panginoong Jesus. Amen? And He gave it eternal purpose.
Amen? Yung panandaliang ginawa ng Panginoon na yon, na po, nagbigay sa'yo ng panghabang buhay. Amen? Can take a broken pieces of your life and make something beautiful. Kinuha ng Panginoon yung bagay na dapat sira na yung buhay mo. Ikaw at ako ngayon, kapatid. Ito yung dahilan, na dapat lahat tayo kandidato sa impyerno. Pero dahil nakakilala tayo at kumilala tayo sa Panginoon na namatay, amen, nung araw na yon, tumanggap ng kahihiyan nung araw na yon, hinampas, dinuruan, amen, yun yung Diyos, yun yung same God na nagbigay na dapat broken yung buhay mo, pero binigyan niya ng something beautiful. Hindi lang pansamantala ha, hindi lang po pansamantala. Eternal ang binibigay sa atin ng Diyos. Now, imagine what Sunday must have felt like. No? Imagine niyo po, that is Friday ha, nung namatay po si Jesus. Amen? Na po, so hope was buried. Kung ikaw yung disciple na nandun, nakita mo namatay, yung iyong king, yung iyong Lord na sinasamba, yung gumagawa ng miracle, yung pinagkukuhanan mo ng pag-asa, nakita mong namatay sa krus. I love it too. Yung pag-asa, di ba po, parang inilibing din nung araw na yun. The teacher they follow, yung teacher, yung guro na pinapalaw nila, yung Messiah na pinaniniwalaan nila, yung miracle worker na nag-heal ng mga sakit, yung miracle worker na nagre-raise ng death, was now sealed behind a stone. Nakaselyo na ngayon, nakatago sa likod ng malaking bato na yon. So everything is silent, tahimik. Diba? Nagigrieve sila and punong-puno sila ng confusion. Ano nang gagawin ng bawat isa kung wala na yung nagbigay ng pag-asa sa kanila na akala nila maglalabas? 'Di ba? Ganun yung mga nasa isip nila, bakit namatay? 'Di ba? From them, someday wasn't coming. Para sa kanila, 'di ba, pag namatayan ka, akala mo hindi lumilipas ang araw. Para sa kanila yung Sunday hindi darating. There was no countdown. Walang countdown ng resurrection sa kanila kasi para sa kanila patay na. Kasi ang nature nating mga tao, 'di ba, is to see, is to believe. So para sa kanila wala na. Patay na si Jesus. Amen. Pamiyat nga po Kuya James. No po? Amen po. Sorry po, na-late po ako. Hindi ko Okay lang po. nakalimutan ko po. Glory to God. So, purihin ng Panginoon, po, 'di ba? Yung oras na 'yun po, akala nila wala nang pag-asa nung hindi na umaandar yung oras, hindi na umaandar yung panahon, 'di ba? Kasi para sa kanila wala na po eh. 'Di ba? Wala na. Wala nang pag-asa. Ganun 'di ba tayo minsan pag nawawalan tayo namamatayan tayo, parang wala nang pag-asa, wala nang bukas, wala nang ganito. Ganun din yung pakaramdam nila, nag-grieve sila that time. So, ang nasa isip lang nila is mga tanong. Mga tanong sa isip nila. Heartbreak lang. Just heartbreak and just question. Diba? Imagine niyo po na nandun kayo sa senaryo na yon. And yet, diba? In the middle of all that ng sorrow nila, diba? Sa lahat ng middle ng sorrow nila, may isang babaeng faithful na pumunta sa way ng tomb. Amen? May isang babae na parang yung paa niya gustong pumunta sa libingan ng Panginoon. Amen? Hindi sila, nung panahon na yon, hindi sila naghahanap ng miracle. They were not looking for miracle. They were not looking na may mga pwede pang mangyaring magandang bagay kasi nagluluksa sila eh. 'Di ba? Kasi yung sinasamba nilang king, 'di ba? Yung sinasamba nilang guro, yung gumagawa ng miracle, patay na. So, nung panahon na yon, ang alam lang nila mag-mourn. Ang alam lang nila magluksa. 'Di ba? Pero itong babae na to, sa kabila ng kanyang pagluluksa, 'di ba po?
Inilid siya, naglilid siya, pumunta siya sa libingan ng Panginoon. Pero ano yung natagpuan nila? Yung natagpuan niya will shape the history forever. Amen? Yung natagpuan ng babaeng na to hanggang ngayon, pahanap po sa Luke 24, 1 hanggang 12, yung natagpuan ng babaeng ito, hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung history na yon ng Panginoong Hesus, kung paano niya ginawa. Amen? Yung mga bagay na nangyari noon. So ito pong pinag-uusapan natin is history po ni Jesus nung panahon na siya po ay namatay. Amen? Nung panahon na siya ay nandun sa libingan na yon. Hindi lang po to basta history ni Andres Bonifacio, ni Rizal, di ba? Ng mga kinikilala nating mga bayani. Ito po is bayani above bayani, di ba? It is the King of King and Lord of Lord. History po na dapat nating itanim sa puso at isip natin kung bakit tayo nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung bakit hanggang ngayon hindi mo dapat kalimutan yung history na ginawa nito. Kung paanong hindi mo kinakalimutan yung history ng bayan natin, ng lupang hinirang natin, ng mga bayani, di ba, na naglaan ng buhay para ipagtanggol ang ating bansa. Ito ang pinakamahalagang history na dapat mong tandaan sa buhay mo. Dahil ito ang nagbago ng buhay natin forever at eternal. Amen? Ito yung assurance ng buhay mo at buhay ko at ng mga mahal natin sa buhay kung maiintindihan lang natin kung gaano kahalaga ang history na to na binigay ng Panginoon sa atin para mapag-usapan natin ngayon. Luke 24 po, 1 hanggang 12, pabasa po. Yan, ang sabi dito. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naaalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila nang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang leno na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siya, nagtaka sa nangyari. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So nakita niyo po ano mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yung mga kababaihan. Amen. No, kaya wag niyo kaming babaliwalain ng mga kababaihan, mga kapatid ko. Ano po, hindi porke kababaihan kami, wala kaming mga dahil kami ang nakasaksi. Amen? Nung panahon na yon, mga kababaihan po ang nakasaksi na wala na po ang bangkay ni Jesus Christ that time. Ano po? Mga kababaihan din ang katulong po ng mga kalalakihan noon. No po, kaya hindi masama na pag naririnig natin bakit yung mga babae, ganito, wala na. Simula nung si Jesus po ay namatay, pinagkalooban niya tayo, babae at lalaki po, no, may karapatang maghayag ng katotohanan at ng magandang balita. Amen? Kaya we cannot discriminate everyone. No po, wala na po yung ganon na pag babae ka, hindi ka dapat magsalita. Hindi. Lahat tayo niligtas ng Panginoon. Kaya nga tingnan nyo po, sa Bible makikita nyo po
tayo ay tinatawag na anak. Hindi niya sinasabing anak na babae o anak na lalaki, 'di ba? Walang ganon. Kasi para sa kanya, we are all equal. Amen? No po, kaya purihin ang Panginoon. Dito, no po, sometimes, there are meaningful things sa buhay mo at sa buhay ko na hinahanap natin. No po, na sinesearch natin o nami-misplace natin in the wrong places. Amen? Minsan hinahanap mo yung mga bagay o nami-misplace mo, na ilalagay mo sa maling bagay. Amen? So dito, ano po, para sa akin, inimpress lang po ng Panginoon na sometimes we desire peace. Na po, naghahanap tayo ng kapayapaan. Na po, and find ourselves running to anxiety. Inducing habits. Amen? Minsan naghahanap ka ng kapayapaan, pero bakit natatagpuan mo yung sarili mo na punong-puno ka na ng pag-iisip, ng anxiety? Amen? Kasi na-misplace mo yung lugar ng kapayapaan. Amen? Sometimes we want purpose. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng purpose yung buhay mo. 'Di ba? But we search meaning in shallow experience. No? Gusto mo magkaroon ng purpose yung buhay mo, pero hinahanap mo sa mabababaw lang na experience. 'Di ba? Sa mababaw lang na dahilan. Amen? Bakit hindi ka mag-desire ng mas malalim na dahilan? 'Di ba po? Para makita mo yung totoong meaning. 'Di ba? Bakit? For example, namatayan ka, katulad nila no, namatay si Jesus. Bakit namatay si Jesus? Para lang ba mag-mourn ka? Yun lang ba ang dahilan? Yun lang bang purpose? Para umiyak ka kay Jesus? Para ba umiyak ka sa mga mahal mo sa buhay? 'Di ba? Pag tayo nawawalan, para magwala tayo, para sisihin ng Diyos? Bakit ganun lang kababaw yung iniisip natin sa mga bagay na nawawala? Bakit yung mga trabaho, katulad 'di ba po ng trabaho na hindi binigay sa'yo? Kailangan mo bang mag-isip ng mas mababaw lang sa dahilan ng Panginoon? 'Di ba? Ganun tayong tao. Sometimes that is our nature. 'Di ba? Bakit hindi natuloy? Bakit nung panahon na 'yon, bakit isang taon na hindi nagkakaroon ng trabaho yung anak mo, 'di ba? 'Di ba po? Until the day. 'Di ba? Katulad ng mga patotoo na naririnig ko kanina. Sorry po na example ko kayo ha. Until the day, 'di ba, na na-realize mo kasi nag-isip ka ng mas malalim na dahilan. 'Di ba mas nakagagaan ng puso? Di ba po? Kasi mas iniisip mo yung mas malalim na purpose ng experience na naranasan mo. Na pwede mong ipatotoo. Na pwedeng mas maging maganda yung kwento. Na kahit nagkasakit ka, kahit ikaw ay nagkaroon ng paralisadong katawan, Kuya Jun, di ba? May mas maganda kang kwento. Di ba? Na isasabihin sa ibang tao. Mas magandang kwento, matetestify mo, hindi lang katulad noon na okay ang katawan mo. Pero bakit yung kwento mo parang kulang? Diba? Pero ngayon, diba? Nagkaroon ka ng paralisadong katawan, nagsimula ka sa hindi makapagsalita hanggang nagtatapos ka sa nakapagsasalita ka. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Naging mas maganda yung kwento. Hindi ka lang naghanap sa mababaw na kwento kung bakit yan nangyari sa buhay mo. Amen? Kundi para itaas ang pangalan ng Panginoon na ang Diyos noon na nagpapagaling ng pipi ay Diyos pa rin ngayon. Ang Diyos noon na nagpapagaling ng paralisado ay Diyos pa rin ngayon na nagpapagaling ng paralisado. He is the same God. Huwag nating bigyan ng maliit lang. No? Naghihirap ka ngayon. Bakit mo nararanasan yan? Huwag lang sa mababaw na dahilan at experience. Katulad ng experience na sinasabi ni Nanay Andrea kanina. Kinukuhanan niya ng mas malalim na dahilan kung bakit niya nararanasan yun. Kung bakit may mga bagay na minsan nananaginip tayo ng masasama. Gusto mo, isipin mo na lang masama ang nangyari sa buhay mo. Bakit hindi mo idig ng mas malalim yun? Na may mas magandang dahilan yung panaginip na yun. Na may mas malalim na dahilan yun, hindi lang lagi sa mabababaw. Amen? Because sometimes, we crave life. Nauuhaw tayo sa buhay, but we look for it sa place ng mga patay. Naintindihan niyo po ba? Naghahanap tayo ng buhay, pero minsan hinahanap natin sa lugar ng mga patay. Hindi Diyos ng patay ang Diyos natin. Siya ay Diyos ng buhay. Bakit ka laging pabalik-balik sa libingan?
When you say born again, pag ikaw ay isang tao na na-born again, hindi ka dapat pabalik-balik sa luma mong pagkatao. Tingnan niyo si Jesus, iniwan niya yung kanyang damit nung siya'y namatay. Iniwan niya po yung kanyang damit nung siya po ay namatay. Na po? Kasi kapag ikaw ay born again na, hindi mo na dapat sinusuot yung luma mong damit. Kaya nga tingnan niyo yung alibughang anak, nung dumating siya, bumalik siya sa kanyang tatay, palitan niya yung damit. 'Di ba? Ano sabi sa Jude? Mapalad ang tao, 'di ba, na hindi mo hinahayaang marumihan yung iyong damit. Amen? 'Di ba? Ganon din tayo. Na po, iniwan ni Jesus kahit gaano pa kamahal yung linen na yon na damit. Iniwan niya yon sa libingan kasi ang bago na, 'di ba, na nilalang, hindi na nagsusuot ng lumang damit. Amen? Kahit nung binuhay niya, si Lazarus, kung natatandaan ninyo, si Lazarus po nung binuhay niya, tanggalin niyo yung tela na yan, sabi niya, tanggalin niya. Kasi hindi tayo pwedeng sumusunod sa Diyos, pero nakasuot pa rin yung lumang damit mo. It cannot. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Kasi nga, kapag ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, you are new creation. Wala na ang luma. Ikaw ay bago na. You have to accept that. You are born. Amen? Born again. Kaya tayo tinatawag na born again. Hindi po ito relihiyon. Amen? Ito lang ay tanda na tayo po ay pinanganak from above. Hindi na tayo pinanganak dito, below. Tayo ay pinanganak na galing sa Espiritu, sa langit, katulad ni Jesus Christ, na hindi na kailangan ng nanay at tatay because of the Holy Spirit. Hindi niya kailangan ng nanay at tatay. Kinailangan niya lang ng vessel para mabuhay. At ikaw din ang katawan mo. Kailangan lang ng vessel para mabuhay ang Espiritu sa loob ng katawan mo, mga kapatid. Know the revelation of God. Kailangan yung maintindihan. Hindi natin kailangan ng nanay at tatay para mabuhay sa Espiritu. Para sabihin that you are born again. Hindi mo kailangan ng nanay at tatay na magse-sex ulit para buhayin ka. Hindi kinailangan ni Jesus noon. Ginamit lang na vessel si Maria para ipanganak ang sanggol. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya yung mga frustrated po, yung mga frustrating natin, na po, when we search more, na po, pag hinahanap natin siya ng further, mas malayo pa, kaysa sa iniisip natin o nararamdaman natin, kung ano yung pag-asa na hinahanap natin. Amen? Na po, yung nagre-rely tayo sa mga disappointment. Mali. Mali po. Mali mindset yung nagre-rely tayo sa disappointment. Na po? Paano po yung Proverbs 13:12? Na po? Kasi kapag sa disappointment tayo, Proverbs 13:12 po, pag sa disappointment po tayo nag-rely, na po, it can lead you to the sense ng hopelessness. Walang pag-asa doon. Ito lang yung magiging variety ng emotional, mental, and spiritual challenge sa'yo. No po, hindi magiging maganda. Amen? Pabasa nga po, tingnan nga natin. Proverbs 13:12 po. Ang sabi dito, Proverbs 13:12. Ang sabi dito, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Amen. Diba? Kung meron po tayong mga mas iniisip pa, amen? Na mas malalim, hindi mabababaw lang, na mga expectation. Lalo na pag kay God, yung expectation, mag-i-exceed ito ng more. Amen? So the resurrection, na po, yung resurrection na nangyari that Sunday, na po, is a sudden good break. Amen po? A divine interruption that flipped the script. Diba? Diba, para lang papel na nilipat mo sa kabilay kwento. Diba? Ganon din sa'yo. Diba? Kung gusto mo ng mas magandang istorya sa buhay mo, palitan mo yung pangit. Diba?
Mag-create ka ng mas maganda. Amen? Kasi your mind, sabi nga, renewing your mind is napaka-importante. Napaka-importante pag kung anong isipin mo. 'Di ba? Pag inisip mo ng mga bagay na makaka-disappoint sa'yo, anong nangyari sa buhay mo? Di ba nalulungkot ka? Di ba nadidismaya ka? Di ba umiiyak ka na lang? Di ba nalulugmok ka? Pero subukan mong mag-isip ng bagay na pwedeng mas maganda pa, na pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Di ba? Napiplip yung sitwasyon. Kaya mong baguhin. Yan po yung kagandahan ng mind natin. Di ba? Na you have to choose. Kailangan mong mamili ng mas maganda. Amen? Na mas higit, na magandang istorya sa buhay mo. Amen? So dito po, number 1, they came for death, but instead they found life. Diba? Nagpunta sila sa libingan, pero ang natagpuan nila, buhay. Amen? Hallelujah. So, what if disappointment has trained you to expect the worst? Diba? Right when God is preparing His best. Amen? Kapag ikaw, yung disappointment mo, tinraining mo yung sarili mo na mag-e-expect ka ng worse, amen? Hindi mo ba naisip, di ba, na mas may higit na magandang bagay na pwedeng ibigay ang Panginoon sa'yo? May mas plano siya na nakahanda, pero ikaw, nandun ka, nalugmok ka na sa disappointment, nalugmok ka na sa worst day ng buhay mo, nalugmok ka na lang sa sakit mo, yun na lang iniisip mo, wala ka nang magawa. Amen? Diba? Hindi po, hindi maganda. Amen? Kasi nilalagay tayo ng Lord sa buhay, hindi sa pinapatay natin yung pag-asa. Amen? Alam niyo po, they brought spices not because they doubted Jesus. Diba? Not because they doubted. Jesus loved them, but because grief had shaped their expectation. Na po, dahil binibigyan sila ng dahilan ng Panginoon, 'di ba po? Dahil si Jesus po, mahal sila ng Panginoon. Pero dahil nag-doubt sila kay Jesus that time, and mas pinili nila na mag-grieve kesa mag-expect ng mas higit pa sa Panginoon. Dahil bago po namatay si Jesus, nagsasabi na siya. 'Di ba? May mga pinahayag na siya, nagigibaing kontemplo na to, pagkatapos ng 3 araw, itatayo ko. Hindi nila inisip, hindi nila binalikan yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanila. Even kay Maria at Magda, di ba? Naniniwala po ako na kaya mong bumuhay ng patay. Kung nabuhay yung kapatid nila, bakit hindi nila na pinaniwalaan na kayang gawin ng Panginoon mismo sa kanya na mabuhay muli at mabigyan sila ng pag-asa? Kaya lang ng mga panahon na yon, na po, they're all faithless. They're all broken-hearted. Hindi sila naglulook forward sa King na magra-rise again. Diba? They were preparing to preserve the body. Nagpe-prepare sila na aantayin nila na ma-preserve yung ni Jesus, di ba, yung bangkay ni Jesus. Hindi sila nag-expect ng more than that. Ikaw, kapatid, tinrain mo na ba yung buhay mo na mag-expect ka ng mga bagay imbes na disappointment? Diba? Yung setback. Naging ganun na ba? Nangyari na ba sa buhay mo yung ganun? Amen? Even when Jesus has promised something different. Diba? Siguro po lahat tayo nakaranas ng ganun, no? Na minsan, nadidisappoint tayo na okay na. Minsan, ina-expect natin, katulad po nung nangyari sa akin, 'di ba? Sa ibang mga kwento natin. Minsan, pag ina-expect natin, sige, aaminin ko na lang yung totoo. Okay na, bahala na ako anong mangyari. 'Di ba? Ang mahalaga, masabi ko na lang, maging malaya ba ako? 'Di ba? Aminin ko yung totoo sa asawa ko. Ina-expect ko masisira yung pamilya natin. Yung parang gano'n, nag-expect ka ng worse, pero ang nangyari, mas mabuti. 'Di ba? Kasi may nangako. May nangako sa atin na pag tayo naging tapat, di ba? Ano po? May pangako doon ng Panginoon. May something different na pwedeng mangyari, na pwede niyang i-flip.
Amen? So, kaya nga sabi natin ng Panginoon, guarding our heart, na po, i-guard natin yung ating puso. 'Di ba? Kaya ngayon po, pinapaalala sa atin ng Panginoon, ano man ang bagay na hindi po maganda na nangyari sa buhay natin, ano man bagay na pinagdadaanan natin, nasaan man kayong sitwasyon ngayon. Amen? Nagdadaan man kayo sa panahon na may sakit kayo, 'di ba ngayon? Na po, i-guard natin yung ating heart na magkaroon ng pag-asa muli. Na po, guarding our heart again. Hope! 'Di ba? Sometimes, nape-face po natin yung mga deep, 'di ba, consistent disappointment, paulit-ulit na disappointment. Wala tayong nakikitang maganda sa nangyari sa buhay natin. Na po, na nagsisimula tayo na bantayan yung puso natin. Pero yung pagbabantay natin, 'di ba, against sa pag-asa. Hindi naka-align sa pag-asa eh. Against talaga sa pag-asa. Wala nang pag-asa yan. Wala nang pag-asang pagbabago yan. Amen? Yun yung gustong-gusto ng kaaway sa'yo. Bakit po? Sabi sa John 10:10, the thief, ang magnanakaw, dumarating daw only to steal and kill and destroy. Diba? Yun yung ginagawa ng kaaway sa'yo, kapatid. Kaya kung nararanasan mo, yung mga bagay na nakikita ng mga mata mo, wala ng pag-asa. Amen? Kasi yung pananampalataya mo, humihina. Amen? Kasi ninanakaw ng kaaway, hindi mo namamalayan. Ninanakawan ka. Dinedestroy niya yung pag-asa mo, dinedestroy niya, dinidisappoint ka niya. Diba? Pinapatay niya yung pag-asa mo. Pinapatay niya pati katawan mo. Kapag wala ka ng pag-asa, hindi mo na rin gustong mabuhay. Kasi pinapanakaw mo, hinahayaan mo na i-robbery ka ng magnanakaw. Yung isip mo, hinahayaan mo na pasukin niya. Hinahayaan mo na i-infection ng Diyos, ay ng kaaway, sorry Lord. Hinahayaan mo na i-infection ng kaaway yung utak mo, yung buhay mo. Sabi niya, ang mga magnanakaw po, ang kaaway po na nagnanakaw, they have come that they may have, na para manakawan ka lang, pero si Jesus dumating siya. Amen? Para magkaroon ka ng buhay. And have it to full. Para mapul niya. Pero paano niya mapupul kung wala ka ng space? Paano niya mapupul kung wala kang room? Ang room mo, puro worse, puro pag-iisip ng di maganda. Amen? Paano kanyang ipupul? Paano kanyang ipipild ng Holy Spirit niya? Kung ang puso mo, kung ang isip mo, di ba? O ang bawat room mo sa parte ng buhay mo, walang room para sa kanya. Paano mo maipipild ang isang vessel o ang isang pitchel kung puno na ng pag-iisip ng mga pangit? Di ba? Puno na ng tubig ng kanal. 'Di ba? Paano lalagyan nun? Paano i-fill ng Holy Spirit ng malinis na tubig? Kung ang pitsil mo punong-puno na ng maruruming pag-iisip, hindi na magbabago yung asawa ko, ganito na, habang buhay na, ganito. 'Di ba? Yung asawa ko walang respeto sa akin, ganito na yung buhay ko, mahirap na ako habang buhay, hindi na ako gagaling, wala nang kagalingan sa akin. Paano pa ipipill ng Panginoon yung vessel mo kung punong-puno ka na ng basura? Kung na-destroyed ka na. Kung yung pag-asa mo pinatay na ng kaaway dahil pinabayaan mo siya na pumasok sa bahay mo at nakawan ka. Alam niyo po yung libingan ni Jesus is being empty means na po that you can experience. Na po, yung tomb, they come to care. Na po, yung pag sinabi experience, ang sinasabi po doon sa English, Zoe. Tinatawag nila na Zoe. Na po, pumunta sila doon para magmalasakit. Kasi alam nila napatay si Jesus. They walk straight. Na po, doon sa libingan na yon, yung mga kababaihan pumunta sila. Pero pumunta sila sa libingan, pero ang natagpuan nila, buhay. Buhay, alive, di ba? Yung patay na buhay. Na po, itong mga babae na to, nagigrib sila. Kung ano-ano mga pumasok sa utak nila. Pero that time, na po, yung pagmumorn nila, nawala. Na po, dahil nag-show up sa kanila yung libingan na empty. Yung dapat i-honor nila na bangkay, nawala. Amen?
nagdala sila ng mga iaalay dun sa libingan ng mga spices, di ba? Hindi pagpupuring kanta, hindi mga pagpupuring mga awitin. No? Nagpunta sila doon sa libingan na yon na punong-puno ng soro at pighati yung kanilang mga puso, hindi pananampalataya. Mahal nila si Jesus. Malalim yung pagmamahal nila sa Panginoon. Pero yung kanilang mga isip, patay na at wala nang tagumpay. Maybe in your mind, ganun din. No? Nagpupuri ka sa Diyos pero hindi mo gustong umawit. Nagpupuri ka sa Diyos, pero dahil wala ng pag-asa, yung laman ng puso mo, dahil pinapatay na, kinikil na ng sakit mo, di ba? Kung ano-anong iniisip mo, di ba? Nawawala yung pananampalataya mo kahit meron ka nun. Pinapatay mo yung pag-asa kahit pwede ka namang manalo. Amen? Maybe in your mind, death has won. Maybe sa isip ninyo, ang kamatayan nanalo na. Katulad ng mga babae na yon. Naglilingkod din sila sa Panginoon, mga kapatid. Kung tutuusin, siguro mas malalim yung pagmamahal nila sa Panginoon kasi nakasama nila si Jesus, hindi katulad natin. Amen? Pero baka ikaw, experience mo din to, mga kapatid. Diba? Kasi marami sa atin, you've trusted before, and you got burned. Nagtitiwala ka, pero after ng maging resulta, di ba? Nababurn ka. Nagdadasal ka, but you didn't get the outcome ng pag-asa na inaasahan mo. Amen? Mapanalanginin ka. Pero bakit yung pinapanalangin mo hindi naka-align dun sa pinapanalangin mo at iba ang natatanggap mo? Naniniwala ka, you believe. But life is still breaking your heart. Amen? Ganun ba yung mga nararanasan natin? Or naranasan natin? Amen? Alam ko bawat isa sa atin nakaranas po ng mga ganito. Amen? Dahil ito, yung nature ng buhay. Ito yung minsan na paakalang-akala natin, bakit ganun, Panginoon? Naglilingkod naman ako sa'yo, bakit hindi ganito? Sa iniisip ko, yun ang nangyayari sa buhay ko. Because your thought is not my thought, sabi ng Panginoon. And your way is not my way. Hindi yung way mo susunod ang Diyos. Pero tayo kasi gusto natin yung way natin na mapasunod natin ng Panginoon. Ikaw ang sumunod sa Diyos, kapatid. Hindi ang Diyos ang pasunurin mo sa'yo. Kasi siya ang Diyos, hindi ikaw. Minsan ginagawa natin Diyos yung buhay natin. Ang Diyos ang gusto natin sumunod sa atin, hindi tayo ang sumusunod sa Diyos. Amen? Sinabi sa'yo, magtutok ka sa salita. Anong ginagawa mo? Ang dami mong nasasayang na oras, pahinga ka ng pahinga. Anong nagagawa mo sa kapapahinga? Di ba? Na ang dami mong oras na dapat nagpahinga, sinayang mo lang. Yung mga oras mo na imbis na habang nagpapahinga ka, magbasa ka ng Bible. Anong nangyari sa'yo? Na-aksidente ka. Hindi mo alam. Dahil imbis na nagpapahinga ka, lumalabas ka kung saan-saan ka nakakarating na wala namang halaga. Amen? You never know. Diba, na may mga bagay na nasasayang tayo. Diba? Na naghahanap tayo pero hindi sa mga lugar na pinupuntahan natin. Na may misplace mo yung mga lugar. Nagsa-search ka sa mga lugar na wala naman dun yung hinahanap mo. Amen? Minsan naglilin ka pa sa pangako ng tao kaysa sa pangako ng Diyos. Amen? So now, you've started expecting less. Anong nangyari sa atin? Kapag nangyari yung mga yon na you've trusted before, you pray before, you believe before, pero hindi nangyari lahat ng mga bagay na yon na ina-expect mo. Anong nangyayari? Nag-e-expect ka na ng less sa Panginoon. Because, kapag nag-expect ka ng less, you hurt less, di ba? Hindi na kasing ganda nung una, kasing apoy nung una, yung mga expectation na inaano mo sa Panginoon. Lahat naging less na. Tinitrain mo na yung buhay mo na lahat less. Diba? Kasi, na-embrace mo na yung disappointment. So, even when Jesus speak to you of resurrection, you start prepping for burial.
Kahit sinabi ng Panginoon na may buhay sa kanya, di ba? Nag-expect ka pa rin ng kamatayan. Di ba? Kahit sinabi niya sa'yo, by my wound, you are healed. Ina-expect mo pa rin, mamamatay na ako. Ay, ganito. Oh, ihanda nyo na ha. Pag nawala ako, ganito, ganito. Imbis na mag-expect ka ng buhay. Kasi nga, you expect less. Kasi yung mga bagay na dating maapoy ka, di ba? Nung sinubukan ka ng Panginoon na hindi mo matanggap yung mga ina-expect mo, bumababa din yung level ng faith mo sa Kanya. Imbis na lalo kang magtiwala sa Kanya na, Lord, mas may maganda kang bagay na gagawin sa buhay ko. Alam ko na kahit hindi mo to pinahintulutan, mas may higit kang plano sa buhay ko because you know better. Your plan is better than my plan. Hindi ba mas maganda yung ganon? Amen? Because our God is a God of life. Number 2 po, dead place don't hold living promises. Dead places don't hold living promises. Yung mga patay na lugar, o sabihin natin yung impyerno, sabihin natin yung cementerio, di ba? Yung mga place na yan, no po, hindi yan nag-hold ng living promises kasi ang mga nakikita mo diyan patay na bangkay, tama? Wala kang makikitang hope diyan. Subukan mong pumunta sa impyerno, puro nakikita mo krus. Di ba? Puro krus, puro krus, puro krus. Alam niyo ba, when God said, na sinabi niya na pasanin niyo ang sarili-sarili niyong krus, hindi sinabi ng Diyos doon na araw-araw mag-suffer ka. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Mga kapatid, maniwala kayo. Ang revelasyon ng Panginoon, pag sinabi niyang pasanin niyo ang bawat krus ninyo, mamatay ka. Yung katawan mo, yung lahat ng hilig mo, yung lahat ng gusto mo araw-araw, at alayaan mo ang Diyos ang mabuhay sa buhay mo. Yun po ang ibig sabihin noon. Saan kayo nakakita na binigyan tayo ng victory ng Panginoon? Tapos gusto niya mag-suffer ka araw-araw? Hindi po ganun yon. Yung ibang pagtuturo, sabi, pasanin mo ang sarili mong krus ang araw-araw. Kapatid, isipin niyo mabuti, common sense. Pasanin mo yung krus mo araw-araw? Gusto ng Diyos mag-suffer ka araw-araw? Kaya ba siya namatay sa krus para mag-suffer ka araw-araw? Hindi! Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Huwag kayong naniniwala sa mga turo na ganun. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Mag-suffer ka araw-araw. Hindi siya namatay sa krus para mag-suffer ka araw-araw. Hindi niya binigay yung bugtong niyang anak para mag-suffer ka araw-araw. Hindi yun totoo. Binigay niya yung bugtong niya na anak para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Asan ang suffering doon? Binigyan niya yung bugtong na anak niya para gumaling yung sakit mo. Asan yung suffering na sinasabi ng iba? Ang daming nagpapahayag na mga mananampalataya, na mga pastor, sorry po, hindi ko sinasabing mas higit ako sa kanila. Pero naniniwala ako na hindi namatay yung Diyos na yun para mag-suffer ako araw-araw. Hindi yun ganon. Hindi yun ganon. Ang Diyos ko ay Diyos ng buhay. Ang Diyos ko ay may buhay na walang hanggan na nakahanda sa akin. Ang Diyos ko gusto niya ma-prosper ako, magkaroon ako ng pag-asa at buhay na ganap. Hindi para mag-suffer ako araw-araw, hindi totoo yun. Pasanin mo ang krus mo araw-araw, araw-araw ka mag-suffer. No, hindi po totoo yun. Burahin nyo yan sa utak ninyo, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Hindi siya mamamatay para sa'yo at para sa akin, para lang mag-suffer ka. Kinuha niya na lahat ng suffering, tapos magsasuffer ka pa rin. Sinabi niya ng it is finished, tapos magsasuffer ka pa rin. Ikaw na lang ang pumipili niyan, kapatid. Palitan mo yung utak mo. Palitan mo yung utak mo. Renew your mind. Kung totoong born again ka, renew your mind. Dahil hindi ka makakatagpo ng bagong buhay kung nandun ka sa lugar ng mga patay. Hindi ka makakatagpo ng pangako ng Diyos kung nandun ka sa isip ng mga patay. Hindi ka makakatagpo ng pag-asa at pangako ng Diyos kung yung utak mo nandun pa rin sa dati mong utak. Ano yung hinahanap mo sa lugar ng mga patay, kapatid? Kasi hindi ka makakatagpo ng buhay sa lugar ng mga patay. Dahil kahit kailan, kahit basahin niyo po ang lahat ng kwento ni Jesus, hindi siya pumunta at nagluksa sa mga patay.
Binuhay niya ang patay. Pinagaling niya ang may sakit. Hindi siya nakisalamuha o nakipag-celebrate sa mga patay. Binuhay niya si Lazarus. Binuhay niya yung batang babae. Binuhay niya yung bata na naglalakad lang sa daan na nagmumurmur yung nanay. Binuhay niya yung batang lalaki na yon. Pinaalis niya yung mga demonyo sa mga tao na nagsasaper na pinarurusahan. Hindi siya Diyos ng patay. Diyos siya ng buhay. Diyos siya ng buhay. Amen? Anong hinahanap mo, kapatid, sa lugar ng mga patay? Kasi wala kang makikitang buhay na pangako sa lugar ng mga patay. Amen? Di ba po? Hindi ito yung question na inas nila sa tomb. It is confrontation with every places we turn for hope that cannot deliver. Yung mga angel po na nandun, just pointing out sa kanila na si Jesus, amen, is absent that time. They were exposing a misdirection search. Na po, wala dito si Jesus, sabi nila. Wala dito yung hinahanap ninyo. He is risen, sabi. Buhay. Amen? Kaya tayo, sometimes, we all have places na po, we return to. Maraming mga bagay tayong binabalikan. 'Di ba? Na nagiging habit natin. Yung mga out of habit natin, yung mga pain natin, yung mga longing natin, yung pangungulila natin, yung mga sakit, amen? Yung mga old habit natin that we know are empty. Diba? Naghahanap tayo ng validation sa mga tao na alam naman nating tinurn down tayo. Diba? Bakit ka pa maghahanap ng validation sa mga tao na yun na alam mo naman na wala silang believe sa'yo? Dinadown ka nila. Bakit mo pa babalikan? Babalik-balikan yung mga tao na yun. Minsan, di ba? We search for peace. Naghahanap ka ng kapayapaan sa same pattern na ginagawa mo para magbalik ka sa anxiety, di ba? May mga bagay na paulit-ulit kang ginagawa. Pag paulit-ulit ka nagpe-fail doon, palitan mo yung pattern mo. Amen? Palitan mo. Kung sa mga kaibigan na yun, hindi ka nagiging malago espiritual, layuan mo. Pumunta ka sa mga tao na pwedeng magdadirect sa'yo. Sa mas mabuti, sa mas maganda. Kasi kumbaga patay na nga eh. Di ba? Ang tagal mong kaibigan, biruin mo, 15 years mong kaibigan, ano nangyari sa buhay mo? Hanggang ngayon, manginginom ka pa rin. Hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa. Hanggang ngayon, addict ka pa rin. Di ba? Bakit mo pinagtatiisan? Hanggang ngayon, kaibigan mo, machismosa hanggang, di ba? Magiging chismosa. Hanggang ngayon, chismosa ka pa rin. Bakit mo pinagtitiisan yung mga bagay na gano'n na pwede ka namang bigyan ng bagong pattern? Bakit hindi mo iwanan yung mga bagay na yun na pwede kang bigyan ng mas maganda at mas malawak pa na reason para mabuhay? Diba? Sometimes we revisit dead. No? Diba? Patuloy tayong dumadalaw sa alam nating patay na. Hindi na magbibigay ng buhay sa atin. Amen? Palitan natin yung mindset natin. I-renew na po natin. Katulad ng mga babae na yon, na po, we keep looking where life is no longer lives. Diba? Kasi sa libingan, walang buhay doon. Katulad nila, naghahanap sila ng buhay doon sa libingan, walang buhay sa libingan. Amen? Kaya, what are we hoping will heal you that has already hurt you? Are you searching for new light in old graves? Diba? Ikaw ba, ano yung hinahanap mong pag-asa? Diba? Na magpapagaling sa'yo sa alam mong laging nananakit sa'yo. Amen? Bakit ka naghahanap ng bagong buhay doon sa libingan? Anong libingan yung tinatayuan mo na naghahanap ka ng pag-asa
and then suddenly will speak life to you. Amen? Na po, doon tayo tumayo. Na po, yung Diyos na pwede kang mag-speak ng buhay. Consider making changes. Diba? Maybe it's time to stop searching for life in the dead place. Diba? Huwag na tayo maghanap ng buhay sa mga patay na lugar. If it keep you stuck, kung nai-stuck ka, na po, o nagiging tahimik ka, o nagiging spiritual dry ka, it's time to leave it. Iwanan mo na, no po, yung mga bagay na hindi nagdudulot sa'yo ng mabuti. Kung nai-stuck ka, andyan ka na lang, paulit-ulit ka na lang, di ba? Iwanan mo. Huwag kang matakot magsimula. Huwag kang matakot makipagkaibigan sa mga bago, sa mga maaapoy, sa mga mananampalataya. Amen? Ano po sabi sa Ephesians 4:22-24? Sabi doon, Ephesians 4:22-24 po, Tagalog na lang para hindi na ako magbasa ng English. Ephesians 4 po, 22 hanggang 24. Ayan, hallelujah. Ephesians 4. Ayan, Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Tama po ba, sis? Apo. Wait lang po. Nawala eh. Saglit lang po. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo yung dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Alam niyo sabi dito, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Wag na nating isuot yung dati. Graves are for ending. Jesus came to give beginning. Amen? Yung mga dating libingan natin, dating pagkatao natin, you are born again, kapatid. Iwan mo na yung libingan mo dati. Yung dati mong ugali na mura ka ng mura, tigilan mo na. Sumunod ka sa gusto ng Panginoon sa'yo. Dahil ang goal natin, sabi ko nga sa inyo, Jesus-like. Christ-like po, hindi katulad ng lumang Kristita, lumang June, lumang Ate Billie Jean, lumang Beverly. Hindi yon. Hindi yun ang goal mo. Kaya huwag kang balik ng balik sa bangkay mo. Kung totoong born again ka na, tigilan mo na yung dating luma mong habit. Iwanan na natin. Huwag natin binabalikan. Sinasabi natin, mananampalataya tayo, pero yung mga bibig natin, hindi nakikita sa ating mga gawa. Yung mga kilos natin, hindi nakikita sa mga gawa. Kaya kahit gusto nating pasunurin yung mga anak natin, hindi natin mapasunod. Bakit? Sa iyo mismo hindi makita yung new creation ng God. Are you really born again? Amen? Kasi, dati ka pa ring bangkay. Dati ka pa ring patay. Nagpapanggap ka lang na born again. Amen? Dahil ang grave po, inending na ni Lord. Ang kamatayan, inend na ni Lord. Jesus came to give beginning. Kaya huwag kang matakot magsimula. You are new creation. Amen? New creation. Number 3. The stone was rolled back so that you could step forward. Diba? Tinagulong yung bato na yon. Actually, si Jesus, hindi naman siya lumabas na ginulong yung bato eh. Kaya yung dalawang anghel, binuksan nila yung tomb para makita nila na wala si Jesus. Pero si Jesus po, tumagos lang sa bato na yun. Lumabas lang siya doon. Hindi niya kailangan na i-roll yung bato na yun para makalabas siya. Ni-roll ng dalawang anghel yung bato na yon para makita ng mga babae na wala na si Jesus sa libingan. He is not there. Para ipakita nila, He is not there. He has risen. Diba? He's risen. Wala na. Jesus, diba? Yun mo yung sabi ko, hindi si Jesus ang nag-roll nung ano na yun. Pati paglabas ni Jesus, winelcome siya ng mga anghel. O, buhay, diba? Ang mga anghel po, hindi siya ang nagtulak ng ano na yun.
Hindi niya kailangan itulak yung bato na yun para makalabas siya. Tinulak lang yon para makita nila, para maniwala sila, at mag-step out sila. Amen? Kaya anong nangyari? Si Peter, di ba? Si Peter po, a faithful disciple of Jesus. Tumakbo siya doon sa tomb. Tiningnan niya, sinigurado niya. Di ba? Si Peter na nabuhay dahil nahiya siya kasi dininay niya si Jesus. Pero after denying Jesus ng 3 times, he was locked up in the house, di ba? With other, ng punong-puno ng takot. Di ba? Sa authority na pwedeng mag-ano sa kanila, mag-rule sa kanila that time. But when Peter heard the tomb was empty, he didn't wait around. Hindi siya naghintay. He ran. Di ba? Tumakbo siya. He had to see for himself. He had to know. Could it really be true? Totoo kaya ito? Di ba? Tayo po. May mga sinabi ba si Jesus na hindi nagkatotoo? May mga pangako ba si Jesus na hindi nagkakatotoo? It was an opportunity for Peter to not live in disappointment, shame, and fear. Ito po yung oportunidad kay Peter na wag na siyang mabuhay sa disappointment, sa kahihiyan at takot. And he ran toward the possibility. Di ba? Tumakbo siya kay Jesus. Sometimes, faith doesn't walk. It runs toward the possibility of resurrection. Minsan, ang faith po natin hindi dapat nilalakaran lang. Dapat tinatakbuhan natin. Amen? Tumatakbo tayo. Amen? Para mas mapabilis yung possibility. You have to believe. You have to have faith kay God. Na lahat ng bagay posible sa Kanya. The possibility of healing, hope, and new beginning. Mga bagay na posibleng pwedeng maganap sa'yo, opportunity para sa'yo kung bakit pinapakita ng Panginoon yung mga pangyayaring ito, yung history na to na nangyari, to give you hope, to give you opportunity, to let you not to fear, para di ka na matakot. God is inviting you to the journey of transformation. Ini-invite tayong lahat ng Panginoon na mabago ang isip natin, mabago ang puso natin, mabago ang pagkatao natin, transformation. Ang invitation sa atin ng Panginoon. Hindi po bumalik sa libingan. Amen? So some of us is still staring in the past. Merong mga iba dito sa atin, nakatingin pa rin kayo sa mga nakalipas. Naghahanap pa rin kayo ng pag-asa na merong bago o merong maging bago pang pangyayari. But the tomb has nothing left to say. Di ba? Yung libingan, wala nang masasabi. They're silent. Ang libingan po, they're silent. Kaya itong Easter Sunday po na nangyari, di ba, it's not just Eastern. Hindi lang Eastern yun na sineselebrate mo. Pag Eastern lang, dun ka lang nagluluksa, dun ka lang parang may resurrection ka, meron kang life resolution na parang New Year, ganun. O nalulungkot ka sa pagkamatay ni Jesus, nagdidiwang ka sa pagkabuhay niya. Hindi lang yun basta ganun. Eastern is not just about what Jesus walked out of. Hindi lang to sa mga bagay na kung anong nilakaran ng Panginoon o anong ginawa niya sa buhay niya para sa iyo at para sa akin. It's about what He's calling you to step into. Amen? Ito yung kapanawagan sa iyo na dapat mong hakbangan. He's calling to you. Tinatawag ka ng Diyos, Kuya Lindon. Tinatawag ka ng Diyos, Tatay Alejandro. Tinatawag ka ng Diyos, Nanay Andrea. Tinatawag ka ng Diyos, Ate Teres, Ate Kat. Diba? Tinatawag tayong lahat ng Diyos. He's calling you. Yung buhay na bold. Di ba? A life of bold faith. Yung unshakable. Yung may identity and resurrection power. Amen? He walked out of the grave so you could walk into purpose. Para makalakad ka ng may purpose, may kalayaan, and fullness. Yun yung purpose ng libingan na yun at resurrection. Death is not our destiny. Hindi po ang kamatayan ng destiny natin dahil sa kabilang buhay, buhay tayo. Sa piling ni Jesus, walang kamatayan. There is no death because He conquered death.
Kaya kahit mamatay tayo, mawawala lang tayo, pero we are alive. They're carrying spices, expecting to find death. But what they find is change everything. Kung ano yung ina-expect mo na hindi naka-align sa Diyos, na po, it's about to change. And maybe that's you today. Maybe meron kang kinikerry na akala mo hindi na mababago, pero God give you hope. Na ilagay mo sa kanya yung pananampalataya mo na maniwala ka. Amen? You came carrying. Question, di ba? Maybe pumunta ka dito sa gawain na to na may mga tanong ka, na may mga sakit, na may mga disappointment, maybe even doubt. Amen? Maybe nag-aalinlangan ka. But what you find here today is not closure, but resurrection? Amen? Bagong pag-asa. Amen? Because the same Jesus who walked out on the grave is still calling you to walk out of whatever you've been stuck in. Dahil kung yung Diyos na yon na lumabas sa libingan na yon ay Diyos din na tumatawag sa'yo na lumabas ka sa libingan na yan. Hindi yan yung lugar mo. Hindi yan yung sakit na yan ang magpapa-stuck sa'yo. Hindi yung kawalan ng pag-asa na yan ang magpapa-stuck sa'yo because Jesus is calling you to get out of disappointment. So let me ask you, what label are you still living under? Ano pang level po? Ano yung binabalot mo? Ano yung binabalot mo sa buhay mo? Ano yung kahihiyan na sinusuot mo pa rin? Na naka-strip off sa'yo? Na nakabalot sa'yo? Ano yung mga takot na hinuhold mo pa rin? At hostage ka pa rin ng mga takot na yon when Jesus is already declare you freedom. Kahit sinasabi na sa'yo ng Diyos na malaya ka na because where the Spirit of the Lord, there is freedom. We don't have to keep standing in front of grave. Hindi tayo kailangan tumayo lagi sa libingan. Jesus has already walked out. Nag-resurrect na siya. Sabi na Jesus, ano po sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Si Jesus po ang kapahingahan natin. Kung napapagod ka, napunta ka kay Jesus. Diba? Ito yung invitation na binibigay sa'yo ng Panginoon at sa akin. This is the moment. If you are tired, kung pagod ka na, diba? O kung ikaw ay may mga mabibigat na dinadala, na hindi mo na kayang idala ng sarili mo, kung ikaw ay naghahanap ng buhay na nalalagay lagi sa wrong place, you don't have to stay weary. You don't have to stay stuck. Hindi mo kailangan mag-stuck dyan. The stone is rolled back for us to step forward. The tomb is empty, so our heart don't have to be. Diba? The tomb is empty. I-empty mo. Diba? Yung nilalagay mo sa puso mo para makapasok si Jesus. Let's step out of death and into life. Let's say yes to a new life in Jesus. Amen? Ano pong sabi sa Roman 10:9? Pabasa po sa Tagalog. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Ano sabi po? Roman 10:9 po. Amen. Roman 10:9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang magsasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen po. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Na po? Let's worship God. Ano man ang sitwasyon ninyo, huwag kayo ma-disappoint. May magandang plano po ang Panginoon sa buhay natin. At hindi siya namatay. No po, sabi nga, kung kayang ibigay ng ating Diyos Ama ang buhay ng kanyang bugtong na anak, walang bagay na hindi kayang ibigay sa iyo at sa akin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Let's pray.
Heavenly Father, we praise you, our King of glory, the Lord of the universe, heaven and earth. Sa oras na to, Panginoon, nagpapasalamat kami because your resurrection filled us with hope, filled us with freedom, filled us with unshame, Father God. Forgive us, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa kamatayan mo na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Pag-asa sa amin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat sa bugtong mong anak na nabuhay muli, na nagbibigay sa amin ng opportunity na magkaroon, Panginoon, Lord. Hallelujah, ng pag-asa. Na ang lahat ng bagay ay iwanan na namin, Panginoon, ang aming mga lumang pagkatao at mag-renew kami. We speak life sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. We speak blessing, Panginoon, pag-asa sa bawat isa. We speak prosperity, Panginoon. We speak, Lord, hallelujah, hope sa bawat isa sa amin, O God. We speak abundant life na binibigay mo sa bawat isa sa amin in the mighty name of Jesus. Hindi po suffering, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na kasama ka namin. Salamat, Panginoon, na kasama ka namin sa bawat buhay namin, Panginoon, sa bawat paglakad namin na sinasamahan mo kami. Salamat, Panginoon, na ang mga kapatid ko, Panginoon, itatapon nila ang mga bagay na hindi galing sa'yo at i-filled mo sila, Panginoon, ng mga bagay na nagmumula sa'yo. Mula sa araw na to, Ama, hallelujah, I speak prosperity sa aking mga kapatid. I speak hope sa kanila, O God. Lord, I speak, Panginoon, hindi takot, kundi pananampalataya. I speak love. I speak unity. I speak security, Panginoon, na sa'yo namin nilalagay, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, I speak faith sa kanilang mga buhay, sa lahat ng mga hahakbangan nila, Panginoon, in the mighty name of Jesus, na hindi na lang sila lalakad, kundi tatakbo sila sa mga possibility na pwedeng mangyari dahil tapat ang nangako sa amin, O God. Salamat, Jesus. Salamat, aming Ama. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Sorry po, napahaba. Mahirap pong paikliin yung mensahe. Sobra pong akong naa-amaze sa Panginoon. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Ayan, amen po. Ayan, glory to God po sa buhay mo po, Sis Deb, sa talagang napaka-bless na mensahe po na